Ito po yung battery para sa Mitsubishi L300. So mahirap banggitin kaya L300 na lang. Hehe. Sa video na to, ipapakita ko sa inyo kung paano mag-check ng battery. At ano nga ba ang recommended battery para sa L300 na sasakyan. So tara, let's go! Ito po yung pinagpalitan na battery nung customer ko. Ngayon pa lang siya nagpalit ng battery. Ito pa yung stock battery dun sa sasakyan niya. So kapag bumili kayo ng L300 na sasakyan, ito po yung stock battery nakakabit. Motolite XL. Maintenance free na yung battery na to. Hindi na siya yung tinutubigan. At ang battery type na nakakabit dito, reverse polarity. Kung mapapansin nyo sa dulo ng number, meron siyang letter R. Yung battery po kasi meron negative terminal tsaka positive terminal. Ito pong stock battery sa L300, nasa kanan yung positive niya. Ayan guys, oh. Compare dito sa Motolite Enduro, ayan, oh. Nasa kaliwa po yan. Pero sa mga L300, pwede naman kahit hindi reverse polarity. Kasya naman siya guys, dahil nakapagkabit na po ako nun, kumasya naman. So kapag bibili kayo ng battery at wala po kayong nakitang reverse polarity na battery para sa L300, pwede na kahit yung normal lang. Ang size nga pala nito 3SM. Kung mapapansin nyo, mataas pa yung voltage na ito, nasa 12.7 pa. Pero hindi na kasi mapaandar yung sasakyan, kaya bumili na si sir ng bago. So pinakita ko naman kay sir na sira na talaga yung battery na to. Ito nga guys, papakita ko rin sa inyo kung okay pa ba o sira na ba talaga itong battery. Yung battery nga palang nakakabit dito, 70 Ah, ayan. 70 Ah siya. 70 ampere hour kung tawagin. So iseset lang din natin dito sa 70 para accurate yung pag-check natin dito sa battery. Etong battery tester na ginagamit ko, ilalagay ko yung link nito sa description box para kung gusto mong mag-order, click mo lang yon. Eto guys yung battery capacity. Ang healthy niya 15% na lang. Tapos yung CCA niya 220 na lang. Mababa na po talaga. Tapos suggest replace nakalagay. Dito po sa internal resistance o yung internal R na tinatawag, nasa 12 na po, mataas na po yan. Based sa observation ko, yung battery kapag buo pa, ang internal resistance nila nasa 2 hanggang 5, pwede pa po yun. Pero pag 6 na pataas, medyo mahina na po yung starting power niya. At importante din po yung CCA. Sa mga diesel engine, kagaya ng L300, dapat dyan nasa 500 pataas ang CCA para mag-crank ng maayos yung starter. Ngayon naman guys, bubuksan ko yung battery. Ang mga maintenance free battery, meron siyang sticker dito sa ibabaw. Sa ilalim niyan, merong mga takip ng battery. Pwede nyong alisin yan kapag wala ng warranty yung battery nyo. Bawal kasing buksan yung battery kapag under warranty pa siya. Yung mga maintenance free battery, meron din po yan tubig sa loob. Tubig ng battery po ang nakalagay. Ito po yung gagamitin nyo para mabuksan yung battery. Flat screw na ganyan. Tapos isesentro nyo lang sa gitna. Tapos pihitin nyo lang po counterclockwise. Mag face mask po kayo kapag bubuksan nyo yung battery. Huwag nyo po akong gagayahin. Nakalimutan ko kasing mag face mask. Ako dito sa battery shop ko, meron akong ginagamit na hydrometer tester. Ito yung ginagamit namin para masukat yung specific gravity ng battery. Bawat butas kasi niyan, merong tubig sa loob yan. Merong color code dyan sa loob, tapos merong number. Kailangan nasa 12.50 ang normal na specific gravity ng tubig. Pero kasi meron na akong battery analyzer ngayon, kaya madalang ko nang gamitin ito. So papakita ko na lang sa inyo yung tubig ng battery. Ayan guys, oh. Kung mapapansin nyo, maitim na po yung tubig ng battery o madumi. Merong ibang customer, tinatanggal nila yung tubig na yan tapos papalitan nila ng bagong battery solution. Kung baga, itatapon nila lahat ng tubig ng battery, papalitan nila ng bago. Pagkatapos ipapacharge nila. Ginagawa nyo rin ba yon mga guys? So ako, nung nag-uumpisa pa lang akong magbateryahan, ginawa ko din yon. Tinapon ko lahat ng tubig ng battery, tapos pinalitan ko ng bagong battery solution. Chinarge ko yung battery. Pagkatapos kong i-charge, hindi na rin lumakas yung battery dahil sira na po talaga. Pero kung sa experience nyo naman, buo pa yung battery nyo tapos tinapon nyo yung tubig ng battery at pinalitan nyo ng bago, okay pa yon, mabubuhay pa yung battery. Pero kung sakaling sira na talaga yung battery, tapos gagawan nyo lang ng paraan na itatapon nyo yung tubig ng battery at papalitan ng bago, hindi na rin po yan mare-revive. At kung naghahanap ka naman ng battery para sa yung L300, ang maire-recommend ko sa'yo, etong Megaforce, mas mabigat, malakas at mas matibay. O diba napaka-quality?
Hindi ibig sabihin yan mahal na, dahil itong Megaforce battery, budget friendly lang siya. At kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel, ako po ay mayroong sariling battery shop at gumagawa po ako ng mga video content tungkol sa battery ng mga sasakyan. Kung nagustuhan mo ang video na to, pasubscribe naman ako, click mo na rin yung like at yung bell para updated ka kapag nag-upload ako ng bagong video. At kung may katanungan ka, comment down below. Salamat!